Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan lumingon si Yuri kay Hernando at nakangiti niya itong sinabihan na malaki raw ang kanyang tiwala kay Hernando na mapagtatagumpayan niya ang kanyang trabaho. Pipigilan pa sana ni Hernando si Yuri sa kanyang binabalak ay huli na ang lahat dahil mabilis nang tumakbo si Yuri para kanyang harapin ang mga orc na sumalakay. Habang mabilis na tumakbo si Yuri ay maririnig naman ang boses ni Hernando na kanyang sinisigaw na kung paano raw ba malalaman ng prinsipe ang pagkakaiba ng karaniwan na orc at ang orc shaman. Iniisip naman ni Yuri na syempre hindi raw niya aatakihin isa-isa ang mga orc para mahanap lang ang orc shaman. Pero mayroon raw siyang alam na paraan kung paano niya malalaman kung sino dito sa orc ang orc shaman. Iyon ay dahil sa mga alaala na ipinakita sa kanya ng orc hunter. Nawawala raw ang paningin ng orc shaman dahil sa itim na mahika, kaya upang malaman kung saan ang orc shaman ay dapat na hanapin kung sino sa kanila ang mayroong kakaibang galaw. Alam niya na totoo ang kanyang mga nakuha na impormasyon batay sa mga alaala na kanyang nakita. Kasunod nito ay matagumpay na nahanap ni Yuri kung sino sa mga orc ang orc shaman dahil ito lang ang namumukod-tangi sa kanila na kakaiba ang galaw. Dahil dito ay inihanda na ni Yuri ang kanyang espada upang kanya itong ihagis sa orc shaman. At wala na siyang sinayang na oras dahil agad na niyang inihagis ang kanyang espada ng sobrang lakas na matagumpay naman na tinamaan ang orc shaman. Kaya makikita ang orc shaman na agad na bumagsak sa lupa na nakatusok sa kanyang leeg ang espada ni Yuri. Pero kahit na ganoon ay hindi yun sapat upang mapatay ang orc shaman, kaya mabilis na tumalon si Yuri upang kanyang lapitan ang orc shaman. Makikita si Yuri sa itaas ng orc shaman na nanlilisik ang kanyang mga mata para kanya nang patayin ang orc shaman, at kasunod nito ay tumalsik sa buong paligid ang maraming dugo ng orc. Matapos patayin ni Yuri ang orc shaman ay makikita siya na hindi maalis ang kanyang tingin sa walang buhay na katawan ng orc. At nakangiti niyang sinabihan si Hernando na matagumpay na raw niyang napabagsak ang orc shaman. Ngunit mayroon lang raw siyang problema dahil napapalibutan na siya ng maraming mga orc. Makikita itong mga orc na hinanda na nila ang kani-kanilang mga sandata upang kanilang salakayin si Yuri. Hindi naman nakaramdam ng takot si Yuri sa ginawang kilos ng mga orc bagkus seryoso lang niyang sinabihan si Hernando na kung alam na raw ba ni Hernando kung ano ang kanyang iniisip. Si Hernando sa kanilang unahan ng kanyang narinig ang sinabi ni Yuri ay kanya naman itong naunawaan na agad siyang nag-cast ng spell upang pang-atake. At kasunod nito ay pinakawalan ni Hernando ang kanyang spell papunta sa harapan ni Yuri. Si Yuri nang kanyang nakita na sobrang lapit na sa kanya ang spell ni Hernando ay seryoso lang niya itong tiningnan. At kasunod nito ay agad na hinati ni Yuri ang malaking apoy upang ipakalat sa paligid. Kaya makikita ang apoy na pinakawalan ni Hernando na ito ay nahati papunta sa kinaroroonan ng mga orc. Dahil dito ay ang ibang mga orc ay sumigaw ng malakas dahil nasusunog ang kanilang mga katawan, habang ang iba naman na hindi tinamaan ay seryoso silang nakatingin kay Yuri. Sinaad pa ni Yuri kay Hernando na kung iniisip raw ba ni Hernando na siya ay masyadong makapangyarihan. Ngunit natigil sa kanyang pagsasalita si Yuri nang mayroon siyang napansin na kakaiba sa kanyang likod. Pero sa kalaunan ay agad siyang huminahon na kanyang nasabi na dumating na naman raw ang ibang mga kauri nitong mga orc, sila ay patuloy lang sa paglabas sa ilalim ng lupa na tila ba walang katapusan. Sa likod naman ni Yuri ay doon sumambulat ang maraming mga orc na lumabas galing sa ilalim ng lupa upang maghasik ng lagim. Kaya inutusan ni Yuri si Hernando na mag-cast na naman ulit siya ng fireball upang kanilang tapusin ang dumating na mga orc, ngunit sa kasamaan na palad ay nainis lang itong si Yuri dahil humingi lang ng paumanhin si Hernando kay Yuri dahil sa tingin niya ay mayroon na namang orc shaman sa bagong hanay ng mga orc na dumating. Sa tugon ni Hernando ay napamura na lang itong si Yuri na lumabas ang pawis sa kanyang mukha, dahil sumambulat sa kanyang harapan ang maraming mga bilang ng mga orc na handang-handa na para umatake sa kanya. Sa isip-isip naman ni Yuri na ang kanya raw ginawang kilos kanina upang pabagsakin lang ang isang shaman ay isang maling kalkulasyon, mukhang naging pabaya raw talaga siya. Pero ang katawan raw niya na ito ay minsan na din na namatay, siya raw na si Yuri Briol ay kapag mamatay ngayong araw, ay dapat hindi siya mamamatay ng may kahihiyan. Nang itinutok na ni Yuri ang kanyang espada sa mga orc ay hinamon niya silang lahat na umatake na sa kanya ng sabay-sabay. Pero sa kabutihan na palad ay mayroong isang individual ang mabilis na tumalon upang tumulong kay Yuri na patayin ang mga orc na umatake. Ang tao pala na biglang dumating ay walang iba kung hindi itong si Moyong Chan na agad niyang inatake ang mga orc upang tapusin ang mga buhay nito.
Matapos patayin ni Moy-ong-chan ang ibang mga orc ay lumingon siya kay Yuri na kanyang sinabi na gawin raw ni Yuri ang lahat niyang makakaya at hintayin ang kalooban ng kalangitan, ang maghahanap ng kamatayan ay mabubuhay at ang mabubuhay ay ang mamamatay, ang ganoon na antas ay ang maaari niyang maging disciple. Idinagdag din ni Moy-ong-chan kay Yuri na ngayon ay ipapakita raw niya kay Yuri ang espada ng Changsong sect. Sabay huminga ng malalim si Moy-ong-chan, at agad niyang hinanda ang pamamaraan niya sa espada na ang Changan-joka na ang sword technique. Kasunod nito ay sabay-sabay niyang inatake ang lahat ng mga orc na nasa kanyang harapan, ang mga orc na nasa kanilang harapan ay biglang-bigla pa rin na halos hindi makagalaw. At sa kasunod na mga nangyari ay sabay-sabay na sumabog ang mga katawan ng mga orc sa isa lang na atake. Si Yuri nang kanyang nakita ang ipinakitang sword technique ni Moy-ong-chan ay masyado siyang nabigla dahil ang ganoon raw na pamamaraan ay kahintulad sa kanyang ama. Talaga raw na ang antas ng lakas ni Moy-ong-chan ay nakahanay na sa 10 pinakamalakas na swordsman sa kontinente. Pero ang mas lalong ikinagulat ni Yuri dahil nagsaad sa kanya si Moy-ong-chan na tutulungan lang raw niya sila sa kalahati, at ang ibang natira ay sila na ang bahala. Kaya wala nang sinayang na oras si Yuri kung hindi mabilis siyang tumakbo upang umatake sa mga orc na natira. Iniisip naman ni Moy-ong-chan habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Yuri na masyado raw talaga siyang curious sa kakayahan ng ating bida. Sa nakita niya sa galaw ngayon ni Yuri ay masyadong magaspang at halo-halo na masyadong magulo, ngunit sa kabila nito ay bihasa na siya at praktikal ang kanyang bawat galaw. Siya ay mayroong pambihirang talento. Ang isang tulad niya ay hindi kailanman nag-iisa dahil mayroon siyang mga tagasunod na kusang nagtitipon sa kanyang paligid. Talagang baluktot ang daloy ng kapalaran dahil mayroong isang masamang bituin ang nagpapalaganap ng kadiliman. Ngunit sa lupain ng kanluran ay nakatagpo siya ng isang bituin na mayroong hawak ng kakaunting liwanag, kung hindi raw ito gumagabay sa liwanag ay ano raw ba talaga ito? Ang ganito raw ba na palaisipan ay nakakapukaw ng interes. Dahil itong batang kanyang natagpuan ay mas lalong lumalaki, siya raw ba ay lalamunin ng itim na bituin na bumabalot sa mundo? O di kaya ay siya ay magbibigay ng bagong kapanganakan sa isang bagong bituin? Sa gitna ng kampo ay sumambulat sa buong lugar ang matinding labanan ng mga hukbong alyansa at mga orc na biglang sumalakay. Habang abala itong isang sundalo sa pagharap sa mga orc ay napalingon siya sa kanyang likod dahil bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang may kagagawan pala ng pagsabog ay itong mga orc dahil muli na namang nadagdagan ang kanilang bilang. Nang napansin ni Yuri na muli na namang nadagdagan ang bilang ng mga orc ay kanyang tinawag ang pansin nila Jared at Laurent, inutos pa ni Yuri sa kanila na dapat kanilang pigilan ang pagpasok ng mga orc. Sa ibinigay na utos ni Yuri sa dalawa ay agad na silang tumakbo upang kanilang atakihin ang mga orc na hindi pa tuluyan na nakaakyat sa itaas ng lupa. Makikita itong si Jared ay agad niyang inatake ang orc na kakaakyat pa lang sa lupa, ang isa ay naputol ang ulo habang ang isa naman ay nahati ang kanyang katawan. Samantalang itong si Laurent ay agad niyang inatake ng kanyang espada ang lupa na posibleng daanan ng mga orc na gustong pumasok. Habang hindi maalis ang tingin ni Yuri sa kanilang buong paligid na halos hindi makapagsalita ay nagsaad sa kanya si Jared na masyado raw marami ang mga lagusan at napakabilis din ng mga orc. Napinasangayunan naman ni Yuri ang sinabi ni Jared, masyado raw marami ang gumalaw, ito raw ay lubos na kakaiba sa lahat nilang nakaharap na labanan. Sabay hinawakan ni Yuri ang lupa dahil bukod pa raw sa mga orc shaman ay mayroon pa siyang ibang nilalang ang nararamdaman dito sa ilalim ng lupa. Upang malaman ni Yuri kung ano talaga ang nasa ilalim ng lupa ay kanya itong dinaluyan ng mana, si Jared na pinapanood ang ginawa ni Yuri ay nagtataka siya na kung ano raw ba ang ginagawa ng kamahalan. Pero hindi tumugon si Yuri sa katanungan ni Jared, bagkus ipinikit lang niya ang kanyang mga mata na kanyang pinapakiramdaman kung ano ang mga nilalang ang nasa kanilang ilalim. Doon ay nakita ni Yuri sa ilalim ng lupa ang maraming mga paa ng mga orc, kaya napapatanong siya na kung saan raw ba sila naghukay ng lupa. Nakita din ni Yuri ang isang malaking halimaw na mayroong kagagawan sa paghukay ng maraming mga butas galing sa ilalim. Kaya naging seryoso si Yuri nang kanya itong nakita na kanyang nasabi sa kanyang sarili na nahanap na raw niya kung ano ang punot dulo nito. At wala na siyang sinayang na oras kung hindi tumakbo siya ng mabilis, at sinabihan din niya si Jared at Laurent na sumunod sila sa kanyang dinadaanan. Habang nakasunod ang dalawa kay Yuri ay napapatanong itong si Jared na kung tama raw ba talaga itong kanilang dinadaanan. Nang narinig ni Laurent ang pinagsasabi ni Jared ay bahagya siyang nainis. Huwag raw niyang pagdudahan ang hatol ng prinsipe.
Nakangiti pang pinaalam ni Laurent kay Jared na kung hindi raw ba niya alam na ang prinsipe ay palaging tama, sagot naman ni Jared sa kanya na kung sigurado raw ba talaga siya. Sa kabila ng kanilang pagtakbo ay mahahalata naman sa kanilang harapan ang isang orc na nakatayo at hinihintay ang kanilang pagdating. Kaya nasabi ni Yuri sa kanyang sarili na ang nilalang raw na ito ay ang punot dulo ng lahat. Nang napansin ng orc shaman na sobrang lapit na sa kanya sila Yuri ay agad niyang itinaas ang kanyang kamay at agad siyang nagcast ng black magic. Dahil dito ay makikita ang lupa sa kanyang harapan ay nagkaroon ng malaking crack na tila ba lumikha siya ng malaking butas upang daanan ng mga orc. Kasunod nito ay mabilis na tumalon ng orc-val galing sa ilalim ng lupa upang pigilan sila Yuri sa kanilang binabalak na patayin ang orc shaman. Hindi naman nabahala si Yuri sa biglaan na pagdating ng mga orc dahil inaasahan na raw niya ang ganitong pangyayari. At nasabi din niya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa mga orc-val na ang mga ito raw ay hindi madaling mapapabagsak. Makikita ang dalawang panig na hinahanda na nila ang kanilang mga sarili sa magaganap nilang laban. Maririnig din ng mga orc-val na sila ay nagsasalita sa sarili nilang wika habang itinutok nila ang kanilang espada kay Yuri. Kaya ibinulong ni Jared kay Yuri na marahil raw ay sinasabi nitong isang orc na gusto raw niyang labanan ang prinsipe, sagot naman sa kanya ni Yuri na sa lahat raw nitong mga orc ay alam na niya na talagang itong pinakamalaki ang kanyang haharapin kahit hindi pa niya ito banggitin.